Good morning, everybody. Welcome to Bell Center Group of Gaming and Tutorial Agencies. Okay, I am Bell. I am your agent here in Bell Central Group. Okay, tonight let's discuss about some very important matters about Popo. Syempre, our favorite topic. Popo pa rin. Okay, we just had our meeting sa sub-agents and one of the topics there is about yung mga scammers. Ayan, scammers sa Popo. Okay, so based on our nakitang mga scammers, sabihin na namin, describe namin scammers sa inyo. Okay, isang klaseng scammer that you should be wary about. Tinitignan ninyo kapag kayo nakikipag-trade. Di ba usually, napaka gaan ang loob natin sa ating mga hosts, lalo na tayong agents. O kaya naman isa ka ring host sa kaibigan mong host. So sabi nung host doon sa nagpa-party live ka, nakapanel ka, tapos may message sa baba. Ang nakalagay, ang pangalan niya is yung pangalan ng kaibigan mo. Halimbawa, Perfecta di Mayakyak. O, kaibigan mo, Perfecta di Mayakyak. Nakalagay. Tapos, pinindot mo yung picture, si Perfecta di Mayakyak din. Siya rin. So, ang kampante ka, sinabi niya sa'yo na, okay, sister, mag-trade tayo ng 200,000. Usually, ka-trade mo siya. So, ibinaba mo yung 200,000. And then, you're expecting na may babalik agad sa'yo yung gift kasi exchange gift. Hindi nangyayari yung trading, hindi nangyayari yung exchange. Bakit? Ano nangyari? Tinakbuhan ka na, umalis na yung tao, nasa party live mo siya, nung hinahanap mo yung kaibigan mo, wala na siya. Ngayon, yung iba naman, masyadong kampante talaga, iniisip nila, babalik siya, nag-lowbat lang siya, babalik siya, ibibigay niya sa akin yung 300,000 ko na ibinigay sa kanya advance trade. Natapos ang maghapon, natapos ang ilang oras, kailangan mo na yung iyong trade kasi magre-recharge ka na, points to coins ka na, hanahanap mo ngayon yung kaibigan mo. Tapos, chinat mo yung kaibigan mo. Nung chinat mo yung kaibigan, sabi niya, huy, hindi naman ako nakapag-trade sa iyo. Tapos, nung tinignan mo yung history ng iyong trading, lumilitaw, oo, yung kaibigan mo nga, yung pangalan nga ng kaibigan mo. Tapos, nung tinignan mo yung picture, yung kaibigan mo nga. Pero, nung tinignan mo yung wealth level tsaka live stream level, ibang-iba doon sa kaibigan mo. Kasi yung kaibigan mo, level 32 na. Pero yung nakipag-trade sa'yo, level 1. Ibig sabihin, sa brand new account, kinrap yung picture ng kaibigan mo, tapos, ginamit niya na picture niya, tapos, kinausap ka niya. Ikaw nakampante dun sa kaibigan mo na siya ngayon, nakipag-trading ka. That's one way. Isang klaseng scammer yon. Grabe talaga. Tapos, magagawin pa ng mga ganong klaseng scammer. Magsisend pa sila ng private messenger sa'yo. Nangihingi pa ng 300,000. Sabi niya, friend, trade tayo ha. Advance trade ka sa akin. Ikaw naman, dahil may alam kayo, laging kausap mo siya. Siguro no-observe nila na in your party live, yung particular na kaibigan mong yon, lagi nagtitrade sa'yo. Tapos bigay lang kayo ng bigayan. Yung scammer, tinignan niya na nangyayari yon, approve ka ng approve, trade ka ng trade. So, kinuha niya yung picture ng kaibigan mo, ginamit niya, gumawa siya ng fake account, tapos, ayun, nakuha niya yung 300,000. Okay? How do we answer these kinds of scammer? So, ang ginawa namin is, ni-screenshot ko yung profile ng scammer. Tapos, in-screenshot ko din yung profile nung ginaya niya. Nung tinignan namin, ito, level 1, tsaka level 1. Yung tunay, yung scammer yun yung tunay, level 32, tapos level 12 ang kanyang live stream. Ibang-iba, di ba? So, we had those screenshot, and then we went to Popo Help, and then ilinagay namin complaint o kaya live stream report. Ayan. Tapos, dinescribe namin, this person is impersonating our friend. This is identity theft. And then, ipakita mo na nun.
Okay? Remember, Popo does not condone trading. Bawal talaga ang trading. Don't even mention trading kay Popo kasi sabihin ni Popo, a gift is a gift is a gift. A gift is a gift. Kahit na isinubong pa yung taong yon na kinuha niya yung 300,000, walang paki si Popo doon. Pero, sabihin mo na identity theft and then pakikialaman ni Popo. Remember, huwag ka magsusumbong about trading kasi bawal kay Popo ang trading, di ba? Pero isumbong mo siya as identity theft at gagawa ni Popo. So, di sinumbong na namin. After that, nakita ko na nag-chat siya ulit sa akin. Nag-chat siya, nangihingi siya ng another 300,000. Pero this time, nung pinindot ko yung chat niya, sa baba kasi ang chat niya, nandun, no? Pero nung pinindot ko, Perfecta di Mayakyak. Nung pinindot ko si Perfecta di Mayakyak, lumilitaw, cartoon na, hindi na yung picture ng kaibigan ko. Tapos nakalagay warning. Ibig sabihin, alam na ni Popo na this person, tinanggap niya yung report ko, that this person is a scammer. Yun. So, that's one way to handle yung ganitong klaseng scammer. Okay? Another kind of scammer naman is, papasok sila sa Popo, gagawa sila ng account, they may be below 18 years old na hindi sila pwede mag-authenticate. Ang gagawin nila, ang i-upload nilang picture ng matanda. Tapos, lalaki siya. Pero kapag kausap mo siya, doon sa party live mo, diba, pinapa-open mic natin. Pag kinakausap ko siya sa party live, ang boses niya babae. May kakuntsaba siyang babae. Kakuntsaba niya yung babae, tapos siya, lalaki siya. Sa Popo kasi ang policy remember, Popo host rules. One authenticated ID per person. Tapos, ang gagawin, ibaban ka ni Popo kapag nalaman niya na ikaw, ang pagmumukha mo, ay ginamit mo para sa ibang tao. Bawal lalaki. Ayan. So, doble-doble yung kasalanan ng lalaking yon. Una, gumamit siya ng picture ng matandang babae. Pangalawa, kapag kinakausap namin, siya ay babae. Tapos, ang pinagagamit niya, yung voice, babae. Pero lalaki siya. That's one kind of scammer. Anong klaseng scam ang ginawa niya? Of course, in-scam niya si Popo. Imagine mo, kikita siya doon sa picture ng matanda. Pero ang question is, paano siya magsasolo live? Baka naman yung matanda, tinututukan niya. Tapos yung matanda, nagluluto, nakatutok sa kanya. Walang paking matanda. Maring dinggir rin niya alam Diba na ginamit yung picture niya? That's one way na nai-scam din tayo. Kaming mga host, kapag nag-a-apply sa amin, yung mga ganitong klaseng mga host, as agent to host ko siya, talagang ini-interview namin. So, how do you handle this kind of scammers? Kailangan, papagbukas mo ng video, kailangan i-check mo rin. Usually, kapag ang kanyang picture ay cartoon, hindi talaga mukha ng tao, bawal din yun, di ba? Bawal din yun sa Popo. So, kailangan, huwag kayong masyadong tatanggap at makikipagkaibigan sa mga host na mga pagmumukha nila cartoon. At hindi ka sure, baka hindi mga authenticated yan kapag gumawa na kung ano yan, wala man, hindi man sila authenticated sa Popo. Di ba? So, it's a dummy account. Okay, so that's another way na nakakakita kami ng mga scammers dito sa Popo. So, iba't ibang klase. Meron naman mga scammers, party of 3, party of 4. Halimbawa, ang isang host nanalo sa game, tapos wala siyang agency. Ang nangyayari, wala siyang agency. Saan siya makikipag-trade, di ba? Yun ang benepisyo ng may agency. Kung may agency ka, makakapag-trade ka sa mga kaibigan mo. Wala kang agency. So, ang ginagawa mo, umiikot ka from panel to panel. Ngayon, napuntahan mo isang panel, 3, 4 na babae or lalaki. So, sabihin niya, pwede po bang makitrade? Kasi nakikita niya, nagtitrade sila sa isa't isa. Ayun, sige, ibaba mo, i-trade mo na. Ibababa niya yung 300,000. Hard-earned 300,000 niya. Ibababa niya. Tapos, pagkababa niya, nawawala siya doon sa party live. Ano nangyari? Na blacklist na siya. Hindi na siya pwedeng pumasok doon sa party live na yon. Naiwan na niya yung kanyang tinitrade na gift. Hindi na siya makabalik. Tapos kapag pupuntahan, kasi alam mo kung kanino pinadala, di ba?
Kapag pipindutin mo na siya noon, blacklisted ka na. O, diba? That's another scam. Another scam yan ng mga grupo, ng mga, ewan ko, mga host na, abay, gustong nakawan pa yung hard-earned coins ng mga ibang host natin dito sa Popo. O, ayan. Some of the 3 kinds of scammers that we have encountered dito sa Popo. Yung third scammer, you can't even make sumbong sa Popo. Hindi ka makapagsumbong kasi nga a trade is actually not condoned by Popo, di ba? Sabi ni Popo, a gift is a gift is a gift. Kapag binigay mo na yung gift, huwag ka mag-expect na may magbalik sa'yo. Yun daw kasi talaga yung gift. Although tayong Pilipino kasi, natuto tayo ng exchange gift. O yung exchange gift, pwede nating hintayin, mag-usap tayo. Ay, Brihida! Mag-exchange gift tayo ng 100,000. O na mag-exchange kami ni Brihida ng 100,000. So, okay yun. Pero kay Popo, hindi. Ngayon, halimbawa, si Perfecta di Mayak-yak, yun nga, yung pineking account. Nag-trade sa'yo, tapos walang binalik. Hindi mo man siya pwedeng isumbong kay Popo as trade. Kasi nga, walang trading sa language ni Popo. Bawal yun. Okay? So, how do you handle that kind of scammer? Well, i-blacklist mo, i-announce mo sa lahat ng kaibigan mo, i-post mo doon sa Popo moments para at least malaman, diba, that these persons are unscrupulous hosts para hindi na sila puntahan ng mga iba pang mga host. Okay? Hindi ka naman na libel if ever kasi pag sinabi mo naman yun, meron kang proof. But again, hindi yung proof mo na may binigay ka tapos wala sila binalik sa'yo because sabi ko nga, a gift is a gift is a gift. So, hanihin mo na lang, find another reason para hindi ka talaga makapag-report. I-blacklist mo na lang sila. Okay, sana yung mga ganong klaseng tao, nakarma, no? Blacklist nating lahat. So ako, sa amin, sa Bell Center Agency, sinasabi ako, pag may ganon nakikita kami, pinapa-blacklist namin sa lahat ng 2,000 plus na hosts namin para hindi na sila makapasok sa aming mga party live at saka solo live. Okay, so this has been Bell Central, your host dito sa Bell Center Group of Trading and Tutorial Agencies. Gaming and tutorial agencies. Okay, kami po ay 57 sub-agencies na and we are growing. If you want to join us, be a part of Bell Central Group of Gaming and Tutorial Agencies, sign up now, 120-71794. Okay, see you soon. Thank you for joining. If you loved what I said today, may natutunan ka, please click the subscribe link dyan sa baba. Subscribe na kayo dito sa Bell Central, where we have tutorials, where we have camaraderie, where we have community, and we earn together dollars. Okay, bye everyone. See you. Sign up now.